Magandang araw. Ngayong video na ito, sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol pa rin sa division of polynomials. Pero this time, magpo-focus tayo sa synthetic division. Sa nakaraang video ng division of polynomials, pinag-aralan natin or itinuro ko yung long division. This time, pag-aaralan naman natin ang synthetic division. Okay? So, punta na ulit tayo dito sa ating sulatan. Okay? Yan. So, this time, pag-usapan natin, sabi ko nga, is synthetic division. Ayan. Synthetic division, okay? So, itong example natin ito, itong nakikita nyo dyan sa likuran ko, yan yung ginamit natin sa previous video. So, kung gusto nyo tingnan yung previous video ng long division, pwede nyo i-click ang link na lalabas kung saan man dyan sa paligid. So, balikan ko lang uli yung ginawa natin sa long division. So, ito yung ginawa natin sa long division. At ito yung ating final answer. 3x squared plus 7x minus 2 plus negative 4 all over x plus 3. Okay? So, dahil same ang even na gagamitin natin, expected natin na pareho ang sagot na lalabas sa atin. Pero this time, ibang method ang gagawin natin. Tawag nga natin dito sa kanya ay synthetic division. Ayan, synthetic division. Okay? Ano mga una natin kailangan tandaan? Gaya ng long division, first step is kailangan natin i-arrange yung ating dividend na decreasing order, yung kanyang power o yung exponent niya ay iaayos natin ng papaliit. So, tingnan natin dito sa ating whiteboard, okay? Yan. So, inayos lang ang konti. Yan. So, syempre, isusulat natin siya ng decreasing order. Ano ba ang una natin isusulat sa ating dividend? Syempre, yung may pinakamataas na exponent, which is 3x cubed. Plus, susunod natin yung sunod, yung 16x squared. 16x squared. And then, followed by positive 19x minus 10. So, na-arrange na natin siya ng ng papaliit. Pinakamataas na exponent papunta sa constant. Okay? So, syempre, i-divide natin yan sa x plus 3. Next step, isusulat natin siya ng synthetic division format. So, paano natin ginagawa yon? Isusulat natin muna yung lahat ng coefficient ng ating dividend, ng decreasing order din. So ano ba yung ating mga constant? Meron tayo, coefficient, meron tayong 3, 16, positive 19, and negative 10. So, isusulat natin yan for synthetic division. So, let's have 3, positive 16, positive 19, and negative 10. Okay. Pag dumating yung time na merong kulang na exponent or merong term na nawawala, halimbawa, wala kayo nakitang x squared, so walang numerical coefficient, ay ilalagay nyo doon ay 0. Mamaya, pag-uusapan pa natin yun pag nagbigay ako ng sunod na example natin mamaya, okay? Sa ngayon, ito muna ang ating tingnan. Ito yung ating dividend. Next, i-divide natin siya sa ating, syempre, ang divide is manggagaling sa ating divisor. Para malaman natin kung anong ang divisor natin, yung ating divisor, in this case, yung x plus 3, i-equate natin muna siya dapat sa 0. So, tingnan ha. So, lagyan natin ng barrier para hindi maghalo. Yan. Yung x plus 3, i-equate natin siya sa 0 para makuha natin yung value ng x. So, transpose natin yon. This will become x equals negative 3. So, ang value ng ating divisor sa ating synthetic division is negative 3. Ayun siya. So, yan yung paraan ng pagsusulat ng synthetic division format. Okay? Pag nagdi-divide tayo ng polynomials. Okay? So, kung gusto nyong balikan, pwede nyong i-rewind itong video. Okay? So, now, ano ang sunod na step? Next step, lagyan natin ng guhit.
i-bring down nyo yung value ng, yung unang coefficient natin. Let's have 3. Bring down natin ang 3. Okay? Ang next step natin dito, okay, ay ang i-multiply natin yung ating ibinabang coefficient, itong 3, sa ating divisor, which is negative 3. So, ang nakakatawa rito sa synthetic division, bagaman synthetic division ang tawag sa kanya, wala actually division na nangyayari. Nagta-times ka lang at nag-plus. Parang kabaliktaran siya ng long division. Pero parehong lalabas na sagot, ha? Tingnan natin. Okay, so let's have 3 times negative 3, that is equal to negative 9. Saan natin isusulat ang negative 9? So, 3 times negative 3, yung result, isusulat natin dun sa next na column. So, 3 times negative 3 is equal to negative 9. Then, pag-plaplasin natin, 16 plus negative 9. 16 plus negative 9 is equal to 7. Then, repeat the process. 7 times negative 3 is equal to negative 21. Isulat natin dito sa sunod na column ang sagot. Negative 21. Then, add 19 plus negative 21 is equal to negative 2. Then, multiply uli natin. Negative 2 times negative 3, that is equal to positive 6. Sulat natin dito sa next column. Then, add negative 10 plus positive 6 is equal to negative 4. So, basically, tapos na yung ating proseso ng synthetic division. I-rewrite na lang natin yung ating final answer. Now, kung matatandaan natin kanina, itong 3 na ito, yan ay galing sa 3x cubed. So, ito kanina ay x cubed. Yung 16 ay x squared. Yung 19 ay x. At syempre, yung negative 10 natin ay kanina ay constant. This time, after natin may synthetic division, mababago yung exponent ng ating mga literal coefficient. So, itong 3 natin, yan ngayon ay magiging x squared. Kung kaninang x cube, magiging x squared na siya. So, napansin nyo, bababa ng isa yung exponent. So, itong 7, yung 7, kung kanina yung x squared, magiging x. Yung negative 2 ang magiging constant. At yung negative 4, yan yung ating remainder. So, pwede na nating i-write yung ating final answer. Okay? Taas lang natin para mas magkasya. So, ang ating final answer is pwede nating i-write as galing dito. Sorry, hindi ko napalitan ng pen. 3x squared positive 7x minus 2. Siyempre, ang remainder natin ay 4. Idadagdag natin yung remainder sa ating given. So, mangyayari dyan ay sa ating quotient rather, plus negative 4 divided by our divisor. Yung divisor natin kanina, which is nung original problem natin, which is x plus 3. So, over x plus 3. Okay. So, kung titingnan natin yan, tandaan natin na sagot natin dito ha. 3x squared plus 7x minus 2 plus negative 4 all over x plus 3. Okay. So, tingnan natin yung sagot natin sa same problem using long division from our previous video. Okay. Ang ating sagot from previous video is also 3x squared plus 7x minus 2 plus negative 4 all over x plus 3, which is the same long division na ginamit dyan as using synthetic division. So, makikita nyo, magkaibang method pero pareho ang kanyang sagot. Okay? Yung iba mas komportable sa synthetic division, yung iba mas komportable sa long division. But pareho siyang usable when dividing polynomials. So, actually, itong ating sagot using synthetic division, pwede natin niyang isulat sa ibang form. So, ituturo ko yan sa inyo ngayon. So, taas tayo ng konti, ha? So, yan. Iwanan natin ito ang ating sagot kanina. So, i-box natin. Sige, i-box natin. Okay. Pwede nating isulat ang ating final answer na ito sa synthetic division in other form. Okay?
pwede, sa ibang paraan ng pagkakasulat. Bakit ko ituturo sa inyo ito? Dahil gagamitin niyo ito sa mga susunod na lesson, especially sa remainder theorem. So, mamaya lalabas din yung link para sa susunod na lesson. Okay, sa ngayon, gawin muna natin ito. Isulat natin yung ating final answer sa ibang ayos, sa ibang form. So, isulat ko muna uli yung given ha, para guided tayo. So, ang ating given is 3x, the original given natin is 3x cubed plus 19x minus 10 plus 16x squared divided by x plus 3. So, yan ang ating given. So, ang paano form na pagkakasulat niyan? Sabihin na natin na itong ating 3x squared plus 19x minus 10 plus 16x squared, yan ang ating dividend. Let's sabihin natin ito ang ating p of x. Okay? Yung ating divisor, pangalanan natin as d of x. Siyempre, yung ating quotient sa itaas, itong quotient na ito, yung ating unang isinulat, yan, iba-plug ko lang ng pen ko. Yan, yung ating sinulat, pangalanan natin yan as Q of X. Okay, Q of X na ang pangalan natin sa kanya ha. Okay, syempre yung negative 4, yun ang ating remainder. Remainder natin yung negative 4. Ayun, may label naman tayo kanina, di ba? So, paano natin isusulat yan ng bagong form? So, burahin ko lang yung bilog ha, para hindi mas nakakalito. Ayun. So, pwede natin siyang isulat as P of X is equal to D of X times Q of X plus R. Okay, plus R. So, paano yun? So, ano ba yung P of X natin? So, yung 3 of X, 3x cubed plus 19x minus 10 plus 16x squared, yan yung ating P of X is equal to, so, okay na tayo sa P of X. D of X naman tayo. Ang D of X natin ay yung ating divisor. So, x plus 3 times yung ating Q of X which is 3x squared plus 7x minus 2 plus, okay, so okay na tayo dito plus yung ating remainder which is negative, ayan, hindi ko na bago ang pen, negative 4 or minus 4 kung gusto nyo natakalubang ko na pala, itaas natin ng konti ha. So ayan, palitin ko ng konti. Okay, yan, limit ng konti, sa gilid ako ng konti, yan. So ayan na yung ating bagong form ng pagkakasulat ng sagot. Okay, saan nyo gagamitin? Gagamitin nyo yan sa remainder theorem. But for now, magbibigay ako sa inyo example na paano naman yung sinasabi ko kanina na kulang ng isang term o by bakante may lalagyan tayo ng 0. Okay? So, bigay ako ng example. 4x raised to 4 plus 3x squared minus 5x plus 2 divided by x plus 2. What if ganyan yung ating situation? What if ganyan? Okay ha, kung mapapasin nyo, pag ini-arrange natin yan, ayan, ini-arrange ko na. 4, wala tayong exponent na 3. Ganito natin yan isusulat sa synthetic division format. Gagawin natin 0 yung coefficient niya. So, alam natin na yung sa x raised to 4, ang gamit natin ay 4. Yan, 4. Yung sa x raised to 3, wala tayong x raised to 3, so 0 ang ating gagamiting numerical coefficient. Sa x squared natin ay 3.
sa x natin is negative 5 at ang constant natin ay 2. So yan, ganyan ang ginagawa natin kapag wala tayong value nakalagay. Ginagawa nating 0. So, ano naman yung gagamitin nating value ng ating divisor dito? Again, equate natin yung ating divisor sa 0. So, equate natin yung divisor natin sa 0. So, x plus 2 is equal to 0. Dapat makuha natin yung value ng x. So, x equals, transpose lang natin, negative 2. Okay. So, kung may coefficient yung x dyan, ganun pa rin. Basta ang mapalabas natin is makuha natin yung value ng x at yung value ng x ang ilalagay natin sa divisor. In this case, negative 2. And then, pwede na tayong mag-compute. So, bring down uli yung unang coefficient natin, which is 4. Then, multiply. 4 times negative 2 is equal to negative 8. Negative 8. Isulat yun sa next column. Then, add. 0 plus negative 8 is equal to negative 8. Negative 8 times negative 2 is equal to 16. 16 plus 3 is equal to 19. 19 times negative 2 is equal to negative 38. Negative 38 plus negative 5 is equal to negative 43. Negative 43 times negative 2 is equal to positive 86. Positive 86 plus positive 2 is equal to positive 88. So, gaya ng ginawa natin kanina, this will be our, dahil x raised to 4 siya kanina, ito ngayon ay magiging x raised to 3. Yung x raised to 3 kanina ay magiging x squared. Yung x squared ay magiging x. Yung x kanina ay magiging constant. At yung nasa dulo natin, ang ating remainder. Therefore, our answer will be 4x cubed. Masyado palang maliit. Lakihan uli natin. Yan. Sige. Para kita ng ano. 4x cubed minus 8x squared plus 9x minus 43 plus yung ating remainder 88 divided by our original divisor divided by x plus 2. So, ito yung ating final answer. And rewrite natin siya sa form nung na itinuro kanina. Paliitin lang natin para mapagkasya natin. So, ang isa pang niyang form is isulat yung p of x, yung dividend natin. So, we have, we have 4x raised to 4 plus 3x squared. Ayan, masyado yatang malaki. Paliitin natin. We have 4x raised to 4. Yan. Pasensya na. 4x raised to 4 plus 3x squared minus 5x plus 2 is equal to, yan, itinaas ko ng konti, yung ating divisor, x plus 2 times yung ating quotient na nakuha, 4x cubed minus 8x squared plus 9x minus 43 plus yung ating remainder which is 88 plus, so plus 88. Hindi na nagkasya, no? Yan. So, yan. So, yan yung synthetic division. So, pwede nyong balikan yung explanation, pwede nyong i-rewind, jump, skip kayo ng time, para mapag-aralan nyo pa ng higit itong ating division of polynomials using synthetic division. Okay. So, hopefully, ma-master nyo yung itong method na ito, saka yung long division, para magamit nyo ito sa remainder theorem naman. So, that's all for today. So, kung may sa mga susunod pang lesson, kita-kita ulit tayo. So, lalabas na dyan sa tabi ko yung mga previous lesson. Dito, sure, lalabas, naandyan yung sa long division. And para sa previous lesson, naandyan na, lalabas din dyan yung link. So, kita-kita tayo sa susunod. And, yan lang muli. Yan lang. So, ako dito si Sir. So, God bless.